Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong nagiging kalagayan po ng ating bansa. O pag-uusapan natin sa araw pong ito, yung mga personal na pagmamayari ng ating bansa na kung saan ay napapakailaman o nakukuha ng ating mga kalaban. Kagaya na lamang po ng mga sikretong dapat ay ang mga Pilipino lamang nakakaalam na nalalaman po ngayon ng ating mga kalaban. Sa papaanong paraan ba? So pag-uusapan po natin yung tungkol po sa cyber security ng ating bansa. So para maintindihan po natin at mabigyan po natin ng reaksyon, ito pong oberada, ito pong papanoorin, ito po, tingnan muna po natin sandali. Nang sa ganon ay mabigyan po natin ng matinding birada itong ating mapapanood. Ito at panoorin po natin. Nakuha umano ang ilang sensitibong dokumento nang ma-hack ang website ng Office of the President ayon sa isang international media company. Di ito kinumpirma ng DICT at AFP pero sinabing patuloy na pinatitibay ang cybersecurity ng bansa. Saksi si Ivan Mayrina. Biktima umano ng hacker sa website ng Office of the President mula 2023 hanggang sa kalagitnaan ng 2024. Ayon sa ulat ng international media company na Bloomberg, dito umano nakuha ang ilang mahalagang military documents, kabilang tungkol sa sigalot sa South China Sea, kung saan nakapaloob ang West Philippine Sea. Pero sabi ng Department of Information and Communication Technology o DICT, ang alam nilang huling hacking kung saan may nakuha impormasyon ay nangyari sa pagitan ng 2018 hanggang 2022. Sa kabila yan, napakarami umano ng tangkang pag-atake laban sa mga website ng gobyerno. We're able to detect them early on. And when we do so, we are able to secure the database. What we've seen so far are old data from many years ago that are being regurgitated or recycled just to make an impression that they were successful in doing so. Hindi rin kinumpirma ng AFP na napaulot na hacking, pero patuloy umanong pinagtitibay ang cybersecurity ng bansa alinsunod sa utos ng Pangulo bilang Commander-in-Chief. Tumutulong din ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas at kasama na raw ang cyber defense sa mga ikinakasang pagsasanay. We have been trying to tweak our organization to the contemporary new challenges. We are able to detect and we are able to deter these attacks. Katulad nila ng hinaharap ng lahat ng bansa, daang libong cyber attacks sa mga website ng gobyerno ang sinasalat at binabantayan ng DICT kada araw. Inaasahang dadami pa umano yan habang papalapit ang eleksyon. What's happening is that there are more fake information or disinformation. There are attempts at compromising certain infrastructure, like websites that are they're trying to deface some websites or try to introduce malicious software. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang po, kung ako po at tatanungin ninyo, kung maalala po ninyo, noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte, na siya pa ang Pangulo natin, kung maalala ninyo, meron pong tower o mga tower na inutos ni Rodrigo Roa Duterte na itayo mismo sa kampo ng ating mga kasundaluhan, na kung saan ang nagmamayari po nito ay ang nagmamayari po ay China. Kung maalala nyo po, di ba? Pinatayuan, inutos ni Rodrigo Roa Duterte na tayuan ng mga tower yung kampo ng mga kasundaluhan. Na kung saan ang nagmamayari po niyan ay ang bansang China. Di ba? Marami pong nag-react noon. Bakit kailangan tayuan ng mga tower? Sa China yan. Di ba?
Pero ano ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? Hinayaan niya. Nagalit pa nga siya nung mayroong humahadlang. Kasi nga, sabi ng ibang mga kasundaluhan, bantayan sa seguridad natin. Maaring mahak yung mga importanteng mga ano natin dyan. Sikreto. O mga importanteng mga dokumento. Pero anong ginawa ni Duterte? Pinagpatuloy niya. Dahil presidente siya, commander-in-chief siya, walang nagawa yung mga kasundaluhan. Ano ang resulta? Eto na. Eto na. Kaya hindi nakataka-taka kung bakit mabilis na nahahak ng ating mga kalaban yung mga matitinding impormasyon na hawak ng ating bansa. Nakita nyo naman, di ba? Walang kahirap-hirap. Walang kahirap-hirap na nahahak nila. Kasi, bago pa man nawala si Rodrigo Roa Duterte, dati na silang nakakakuha ng impormasyon. Dahil nga, pinilit ni Rodrigo Roa Duterte na itayo yung mga tower na yan na nagmamayari ay China. Para makakuha sila ng mga impormasyon. Tama? Para makakuha sila ng impormasyon. Ngayon, sino ang dapat sisihin? Ang ating Pangulo ba? No. Ang dapat sisihin dito, mga minamahal kong mga kababayan, etong si Rodrigo Roa Duterte na nalaman na mayroong secret agreement kay Xi Jinping. Ang dapat sisihin dito ay itong si Rodrigo Roa Duterte na kung saan ay handang ibenta ang ating bansa kapalit ng bilyong-bilyong salapi. Kapalit ng bilyong-bilyong salapi. Pero anong dapat natin gawin? Kung ako po ang tatanungin, ano ba dapat gawin ng ating Pangulo? Kung ako ang ating Pangulo, aalisin ko yan. Puputulan ko na kung ano man dapat putulin dyan sa mga tower na yan na pinatayo ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan na nagmamayari ay China. Diba? Yan yung bunga eh. Yan yung bunga. Kaya tayo nahahak kasi hinayaan ng dating administrasyon na pasukin tayo. Yung cyber security natin ay napakahina. Biro mo, balita ko dito, 2018. 2018 pa lang, nahahak na nila. Nalalaman na nila yung mga impormasyon o mga importanteng impormasyon na dapat ay mga Pilipino lamang o mga opisyal ng ating bansa lamang ang nakakaalam. Tama? Pero ganun pa man, sana, maputol na yung mga ganitong gawain ng ating mga kalaban. Dahil talagang kung ako tatanungin, nalalagay po sa alanganin ang sitwasyon natin. Hindi lamang po ng ilang mga Pilipino, kundi ng mga Pilipino sa buong bansa. Biro mo, hindi natin alam, lahat pala ng ginagawa, parang ano yan parang babaeng nagbibihis sa loob ng kwarto na hindi niya alam na mayroon palang CCTV na sa kanya, nakatutok. Nakitang-kita naman doon sa kumbaga monitor ng isang taong mamboboso. Diba? So, para sa akin mga minamahal kong mga kababayan, kung ako po ang tatanungin ninyo, dapat po talaga pagtibayin ng ating bansa yung cyber security system natin. Kasi maaaring yan po ang gamitin ng ating kalaban para po tayo ay matalo nila. Siyempre, malalaman nila doon kung ano yung order, ano yung plano, ano yung mga etc. etc. Diba? So, para po sa akin, isa yan sa dapat panagutan ng mga Duterte. Isa yan. Kasi, kundi ba naman siya bobo? Kundi ba naman siya bobo? Kundi ba naman siya tanga? Pero kung sa bagay, alam niya yun Pero alam ko sinadya niya. Kasi nga, yung China at saka itong si Rodrigo Roa Duterte na membro ng Communist Party, pareho ng layunin na maging komunista ang buong bansang ito. Gusto niya. Kasi si Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na siya na ang pumalit kay Joe Masison.
pumayag man kayo't sa hindi, maniwala man kayo sa hindi, sa pagkamatay pa lang ni Joe Masison, sa kanya hinabilin ni Joe Masison ang pangangalaga o ang pagpapatuloy ng grupong NPA o ng New People's Army. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. So, para sa akin, sana po, kaya nga kung tatanungin nyo, mabalik lang muna tayo dito kay Rodrigo Roa Duterte. Tama lang po na alisin sila sa, kumbaga, ano ba yung ginawa sa kanila? Tinanggal, di ba, si Duterte, si Sara, si Estrada, si Gloria Macapagal Arroyo sa pagiging kasapi ng nawala sa dila ko. Pasensya na po kayo, nawala sa dila ko. So para sa akin, dapat lang talaga na mawala sila, dahil hindi po sila kumbaga kagamit-gamit. Sa halip ay isa sila sa dahilan kung bakit nalalagay sa alanganin ang seguridad ng ating bansa, no? Dahil mga traidor sila, mga traidor na kung saan handang ibenta ang ating bansa para lamang po sa kanilang sariling mga kapakanan, para lamang po yumaman sila at kumapal yung laman ng kanilang mga bulsa. So, para po sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, sana po ay pagtingin pa ng mabuti ng ating kasundaluhan o ng ating gobyerno ang pagbabantay, pagdepensa sa ating system. Nang sa ganon ay hindi na po tayo laging nahahak, no? Kasi pag lahat halos mahak sa atin, ako, ewan ko na lang, biro mo, no, nakaraang mga taon lang, yung SSS na hack, yung PhilHealth na hack, ano pa ba yung mahahak nila sa atin? Baka kulang na lang, 'di ba? Yung impormasyon sa Bangko Sentral mahak. So sana po paigtingin po ng ating gobyerno yung pakikipag labanan ng ating mga nasa cyber unit, 'di ba? So ganun pa man, umasa na lamang po tayo sa magagawa ng ating mahal na Pangulo at syempre ng ating mga nasa gobyerno. Lalong-lalo na po yung mga may alam po kung paano madepensahan yung mga impormasyon na dapat ay tayo lamang nakakaalam, no? Doon sa mga kababayan natin na mayroon sa cyber system, yan, kayo na pong bahala kasi sa inyo nakatoka yan. So, ganun pa man, lagi po tayong aantabay. Lagi po tayong sisilip sa mga nangyayari. So, muli po, tulad po na sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.